Naku Marcos, iisa ka ikaw nga ang fake news diyan, eh. Hoy, Claire, Claire, pakitanong nga kay Marcos ulit. Meron bang pumasok na baril sa KOJC o wala? Ni isa, sabi niya, ni isa wala. Pakitanong ulit kay Marcos, ha? Kasi ngayon, hihigpitan talaga nila. Kakasuhin at may planong damputin ng mga vloggers. Anong gagawin ninyo? Pagkadampot nyo sa vloggers, isasakay nyo kami sa jet plane, dadalhin nyo kami sa Hague. Uy, ICC to. Napaka-desperado mo, Marcos. Oy, ayaw mo, may mga nagsasalita, ha? O sige, tuloy mo lang yan. Laban kay Bongbong Marcos Jr. at sa iba pang biktima raw ng misinformation sa social media. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ipinag-utos na niya sa dibisyon ang pagsasagawa ng case build-up laban sa mga ito. Partikular niyang binanggit si Maharlika. Nako. Ang pagsasampa ng kaso sa mga vlogger, maaari daw mangyari sa susunod na mga linggo. Sa kaso ni Maharlika, posible raw itong masampulan kahit nasa Amerika ito. Pinupukpok ko na Oh. aking Technical Intelligence Division, ang aking Cybercrime Division, na umaksyon na. Sobra na itong mga yung trolls. Teka muna, ha? Sabi niya, sobra na itong mga trolls. Kailangan i-identify natin. Ano ba ang meaning nyo ng trolls? Kasi baka mamaya ang meaning nyo ng trolls ay Duterte supporters. Unfair po yun. Kailangan i-define nyo yung mabuti. And let's see. Dahil maraming supporters si BBM na trolls. Dahil maraming vloggers si BBM na trolls. So kailangan suportahin. Kailangan po patas tayo dito. Sa akin walang problema eh. Sa akin talaga dapat malinis ang fake news. Bakit? Kasi nadadamay kaming mga vloggers. Pag nag-fake news yung isa, sasabihin ng isa, may Talano Gold na ipinapangako ang mga Marcos. At pagka nanalo si Marcos, magkakaroon ng Talano Gold. 3 taon na si Marcos hanggang ngayon, wala pa yung Talano Gold. Yung nagpakalat nun, kumita na, ang laki na ng kinita. Si Marcos nakinabang din doon. Bakit? Ang daming nabudol nun, ang daming naniwala. Hindi naman nila kinontra yun, or kung kinontra man nila yun, hindi para talagang dinisiplina, oy, teka muna, huminto ka na, walang Talano Gold, yung talagang sineryoso, hindi, nakinabang si Marcos doon. Nabudol ang Pilipino, patungkol dyan sa Talano Gold, yung nagpakalat ng Talano Gold, milyon na ang subscribers. Ang laki na ng kinita. Si Marcos presidente na. 'Di ba? So ang gusto natin dito, ayaw talaga natin ng fake news. Walang problema doon. Pero kasi kung tatawagin yung fake news basta Duterte, ay mali po 'yun. Hindi po 'yan patas, ha? Sir, kailangan lang po ako suportado ko yung gusto ninyo. Kailangan po patas tayo. Ang sabi ng batas, equal protection of the law. Yung proteksyon nyo sa mga BBM vloggers, dapat protection din sa mga DDS vloggers. Tama or tama-tama? Hindi po pwedeng ha? Kaya ako naano dito sa ganyan, na pag troll, pag fake news, regardless. Dapat kastiguhin nyo rin yun. Yung vlogger na nagpakalat ng Talano Gold. Actually, dapat si Marcos kastiguhin nyo rin eh. Nagpakalat siya. Ng fake news. Binalita pa ng mainstream media, walang pumasok na baril sa KOJC. Tanungin mo yung amo mo. Claire, tanungin mo yung amo nyo. Diba? Simple. Sobra na, kabastusan ng pinagkagagawa. Meron isa, tutumbukin ko, yung Maharlika. Nandun siya sa Amerika, tira ng tira. But then, ipinapalabas dito sa Pilipinas, right? Therefore, pwede siyang kasuhan dito sa Pilipinas. Hihingi raw sila ng tulong sa Interpol. Ayun, yun naman pala, Interpol. Bakit? Parang pinalit ulo mo. Si Tatay Digo, parang pinalit ha. Wala akong sinasabi, pero parang lumalabas na ipinalit ulo nyo si Tatay Digong. Halimbawa, kasi bakit? Anong sinasabi ni Marcos? Ang
nag-comply lang daw sila sa Interpol. Ano ba 'tong Interpol? International Police. Yan yung parang kung may police tayo, may PNP tayo dito, ito yung international. So, nag-comply sila kasi nag-issue ng red notice ang Interpol na dapat hulihin si Tatay Digong. Ito naman presidente natin, utu-utu. Pinahuli nga. Si Torre naman, pasikat. Di syempre, hihuhulihin na yun. Di ba? Ako nga may tanong eh. Tanong lang ha. Ang pagtatanong po ay hindi fake news. May bonus ba sa tingin ninyo? Pag mapadala si Tatay Digong sa mas mabilis na panahon. Kasi alam nyo, yung pagpapadala sa kanya, sinurkat eh. Pagkahuli, kailangan ilipad agad. Hindi na pinaharap sa korte. Ang tanong ko nga, may bonus ba kay Torre kung mapalipad niya sa araw na yon o within 2 hours or within 1 hour or within 6 hours? Parang mas malaki bonus pag within 1 hour. Pag within 2 hours, mas malaki bonus. Pag within 6 hours, lumiliit na ang bonus. Pag kinabukasan na, may utang ka pa. Mapapagalitan ka. Di ba? Nagtatanong lang. Kasi yung gawain niyang yun, para siyang natatae. Sorry po sa mga kumakain. Parang natatae si Torre. Hindi na nirespeto yung batas. So, kailangan pinaharap mo sa husgado yung si Tatay Digong bago mo binitbit doon. Hindi, hinuli mo, pinasakay mo sa eroplano. Kidnapping ang datingan. Di ba? Tanong ko lang sa inyo, kayo na sumagot sa mga manunood. Sa tingin ninyo, may bonus ba? Ito kasi yung Interpol, di ba? So sabi ni Marcos, sinunod niya. Now, which is mali. Kasi hindi niya dapat sasabihin sinusunod niya. Hindi. May karapatan si Marcos na hindian niya. Siya ang presidente, nasa batas po yun. Ang Interpol, magsasabi lang, may red notice dyan. Tingnan nyo si Tebes. Naglabas ng Interpol. Kung nasaan si Tebes. Binalik ba sa Pilipinas si Tebes? Hello? Asan si Tebes ngayon? Nasa Timor pa rin, di ba? Binalik ba siya? Buti pa ang Timor, may yagballs. Dahil naniniwala sila, this is political in nature. Political asylum ang nangyari. Anong nangyari sa Timor? Tunay na lalaki. May paninindigan. Alam nila, haras lang si Tebes. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, meron silang dyan, ha? Nag-search sa bahay nila. Walang nakatingin. Pinaalis yung nasa loob, pagkatapos meron ng mga armas nakita. Ano sabi ni Tebes? Before that happened, months before, sinasabi niya na gagawin sa kanya yan. Bakit ko kinikwento ngayon yan? Meron po yan. Gagawin po ngayon sa Davao. Mamaya, explain natin. So, Interpol. Ang gagawin dito kay Maharlika, i-request nila ng Interpol, papa-request kasi nga may utang na loob, di umano. Hindi ko alam kung Interpol ay may utang na loob kay Marcos o si Marcos ay may utang na loob sa Interpol. Kasi si Marcos in denial eh. No? Medyo kabaklaan para sa akin yun. No? Alam nyo, kung pinahuli mo si PRRD, sana man lang, panindigan mo Marcos. Hindi yung dinideny mo na wala kang kamay dito. Hugas kamay ka. Ngayon, kung wala ka talagang kinalaman doon, dapat man lang nanindigan ka dyan sa Interpol na yan. Dapat nanindigan ka dyan sa ICC na yan. Hindi nyo siya pwedeng dalhin dyan dahil gumagana ang batas at nangako ako sa taong bayan na hindi ko papapasukin ang ICC. Dalawa lang yun, Marcos. Aminin mo, magpakalalaki ka na pinahuli mo si PRRD. At kung hindi naman, dapat pinanindigan mo. Balik tayo sa Interpol. Ano sabi sa Interpol? I-request sa Interpol, ipahuli si Maharlika.
Oh. Pero, kailangan yan, meron pa ring approval doon sa head of the state. Tingin nyo ba mahinang lilalang si Trump? Hello? Tingin nyo ba weak si Trump? Ibibigay sa Interpol si Maharlika? Ha? Tingin nyo ba ang citizen niya, American citizen, ang citizen niya, tatraydorin niya, dadalin niya sa ibang bansa sa request ng Interpol? Tingin nyo ganun ka-inutil si Trump? Hindi. I don't think so ibibigay ni Trump si Maharlika sa Interpol. Hindi katulad sa ating bansa. Dating Pangulo na nilbihan sa Pilipinas, ibinigay sa ICC. Dating Pangulo na pinakamamahal, pinakamataas ang trust rating nung bumaba siya bilang Pangulo, ipinalibing yung tatay ng dating presidente. Itinawid tayo sa malaking problema ng COVID. Ipinagkalunong natin. Itrinaydor natin. Hindi natin pinanindigan, nagpakabakla tayo. Ibinigay natin sa dayuhan. Not Trump. Sakaling umusad ang kaso laban sa naturang vlogger. Hihingi kami ng tulong sa Interpol, arestuhin nyo nga yung mga lokong yan dyan, dalhin nyo dito sa... Sir, do you honestly believe papayag si Trump? Tanong lang yan. Huwag ka mapipikon, sir. Walang pikunan dito. Did you convince Timor-Leste? Ibalik si Tebes dito? Sa totoo lang tayo, sir. Walang pikunan. Pilipinas. Asahan din ayon sa NBI Director na may maaaresto mga vlogger dito sa Pilipinas sa darating na mga araw. Matagal na raw silang minomonitor ng NBI, maging ang mga trolls sa social media. Yung mga nandito sa Pilipinas, arestuhin namin. Yun. Hindi, no? Arestuhan na ngayon. Ano yan, Torres style? Kahit walang warrant, o kahit mali yung warrant, o defective yung warrant, ang sasabihin, basta huhulihin ka namin sa ayaw o sa gusto mo, magdemanda ka na lang. Magreklamo ka na lang. Huhulihin ka namin. Walang judge dito sa harap mo. Tama man yan or mali, huhulihin ka namin. Dadaling ka namin sa Hague. Doon na kayo magreklamo. Ganon style? Sir, walang problema eh. Demanda kayo. Sana lang, bilang nandiyadyaan po kayo. Hindi ko kayo pinagbibintangan, okay, sir? Pero ang pagrespeto sa batas ay hindi lang doon sa mabababang tao. Pati doon sa mga matataas na tao, we are required to respect due process. Hindi pwedeng aresto ng aresto na walang galing sa korte. Yung pagkaka-aresto kay Tatay Digong, ito labas na sa ito, sir. Walang warrant galing sa korte natin. Galing sa korte ng ICC na hindi na tayo member. So doon palang illegal na tayo. Yung sinasabi nila na, hindi! Kasi 2019 member pa tayo at nagawa ni Tatay Digong yung mga mali niya before 2019. Let's assume totoo yan. Pero ngayon, hindi na tayo under ng ICC. Bakit tayo sumusunod kung saan hindi na tayo member ng ICC? Bakit natin susundin ng Interpol na may red notice na pwede namang tanggihan ng presidente? Bakit? Gustong pahinahin ng Duterte. Fake news yan? Hindi, sir. That is my opinion. Ang opinion po ay karapatan ng bawat isang magsalita. Hindi po bawal na ang taong bayan ay nagsasalita. Yan po ay nakapaloob sa ating batas. Hindi ako may sabi niyan. Bill of Rights.
Hindi pa ako pinapanganak, may Bill of Rights na. So wag niyo isisi sa amin. Alin? Freedom of speech, freedom of expression, freedom of the press. May karapatan kami, sir. Hindi pwedeng dadamputin ng dadamputin. Ako'y nagpapaliwanag lang, sir, walang pikunan. Diba? Wala nang problema kung sa fake news. I am with you. Sabihin nyo sa akin kung may fake news. Ako mismo, samahan ko pa kayo magdemanda. Diba? Walang problema dun eh. Dapat lang talaga. Buwisit yung mga nagpapakalat ng fake news eh. Nadadama yung mga totoo. Pero huwag nyo idama yung opinion namin dahil kami ay galit sa gobyerno. Dahil sa tingin namin may kapalpakan yung gobyerno. One thing, fake news ba? Na may blank item, sinasabi namin, is that fake news? Totoo naman, miski. Sila inamin nila may blank items yung buy scam. Sinabi namin na bakit takot si Bongbong magpa-drug test. Totoo naman, takot siya magpa-drug test eh. Ba't ayaw niya magpa-drug test? Ang tagal siyang hinahamon ni Tatay Digong ng drug test. Is that fake news? Oh. Wala pong fake news doon. Hindi porket sinisita yung pagkakamali ng gobyerno na ito, ile-level nyo po, bibigyan nyo ng salitang fake news. Hindi po ganun. Wala pong ganunan. Diba? Ang mga fake news, yung mga yan, kung ano, haka-haka na iisip, may talano gold, etc. And the likes. Kayo na mag-isip kasi ayokong sabihin eh. Ang dami kasi rin nagpapakalat. Baka mamaya tawahan pati yung mga ibang kakilala kong vloggers. Pero meron sila talagang kung ano-anong pumapasok sa utak nila na parang lahat alam. May ganun eh, di ba? Oh. Sa kanila po yun. Pero wag puro Duterte. Sir, kasi mababahidan kayo ng double standard na kung puro dadamputin, in the first place, hindi dapat dinadamput. May korte po tayo. Oh. Tapos kung puro dadamputin nyo, puro mga maka-Duterte, ano yan? Diba? Hindi kayo para lutasin ang problema sa cybercrime. Kayo ay para busalan ang mga Duterte. Hindi ko po kayo pinipake nyo, sinasabi ko, kung ganun ang gagawin nyo, pakiintindi po ng mabuti ha, kung ganun ang gagawin ninyo. Kasi meron po akong, naririnig na po na kasi natin yan, pagkatapos ni Tatay Digong, isusunod si Bato. Tanong ko, after nyan, ang naririnig natin, isusunod si BP Sara. Alam naman natin, binabanatan si BP Sara sa impeachment. Matagal ng itong gobyernong to, mainit sa vloggers, di ba? Oh, hindi pumalpak nga itong kamera, pinapatawag ang mga vloggers. Ano ginawa? Dinibanda pa si Barbers. So palpak. So humanap ng iba, si Claire. Para atakihin ng fake news. Hinire pa si Jay Ruiz. Tapos ngayon, ikaw naman, sir, magsasalita about sa fake news. Again, ulitin ko, walang masama. Basta patas. Demanda nyo rin yung iba. Damputin nyo rin yung iba. Kahit kaalyado. O kahit BBM supporters. Ang tanong ko nga, si BBM ba hindi nag-fake news? Diba? Patas lang tayo, sir. Patas. Yan ang hinihingi ng taong bayan, ng mga Pilipino. Patas na laban. Yung mga nasa abroad, we will file case, hindi na sila makakauwi dito. Hindi sila makakadalaw sa pamilya nila. Pagdating pa lang sa NAIA, aarestuhin na namin sila. Samantala, nag-iingat naman ngayon ang NBI sa anumang banta ng cyber attack sa kanilang sistema. Makikipagpulong daw ito sa mga kaukulang ehensya. Nag-a-upgrade kami ng capability namin with respect to cyber crimes. Remember, mga kasama, ang crime ngayon ay cyber crime na.
Yan ang uso na ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Yan na ang uso ngayon, cybercrime. Yan ang solusyonan nyo, yung mga scammer. Yan. Pero huwag kayo nakafocus doon sa mga political vloggers na isinisiwalat. Halimbawa, yung Bicam, yung Vicecam na yan, na blank items. Diba? Yun lang naman. Kaya kailangan kami, mag-update kami. Kaya one step ahead kami doon sa mga loko na nagpapakalat ng ganyan. Kasi itong sinasabi nila, no? Isa sa sinasabi nilang kanina pinakita sa balita na sinabi nitong itong speaker ng spokesperson ng PNP, yung may nunal dito. Hindi daw umiiyak, nagpupunas ng pawis. So, fake news na daw yun. Sinabi. Kayo humusga. Taong bayan naman ang humuhusga kung ang tingin ko ron umiiyak. Bakit ko kanyo sabing tingin ko umiiyak? 'Di ba? Pero hindi ko pinost 'yun. Pero kung ako tatanungin mo doon sa video na 'yon, umiiyak talaga, 'di ba? Bakit nakayuko? Ang pawis nasa noo. Ang punas diyan, wala sa mata. At saka pag nagpupunas ka ng pawis, hindi ka sumisinghot. Kayo na lang manood ng video. Pwedeng magkakaiba tayo sa tingin nyo, umiiyak sa tingin nyo, nagpapanas ng pawis. But that is opinion. You cannot just call that fake news. That's how I see it. Diba? Bagamat hindi ko pinakalat yon, but that's how I see it. Diba? Saka nakakita na magpupunas dahil daw mainit. Tapos mananatiling matagal na kayuko. Tiningnan na siya nung nasa harap niya, nakayuko pa rin. Nakaganon pa rin. Di ba? Kung nagpunas ka ng pawis, pagtas mo ng pawis, ganyan ka na. Being a policeman ba yun o policewoman? Hindi ko ano pa. Tayo ka na. Hindi ka mananatiling nakayuko at umihikbi. Huwag na natin pagtalunan kung umiiyak ba yun o nagpupunas ng pawis. Pero napaka unlikely na mananatili ka nakayuko. At yun ang gagawiting fake news. Meron namang sinasabi patungkol kay Lisa. Hinahanap si Lisa, hindi siya matagpuan at sabi ay nasa custody ng US. Yun na sinasabi, fake news daw mga nagpapakalat. I don't know, hindi ko rin naman pinakalat yun. Hindi ko sinakyan yun. Kaya lang kasi, sana, alam nyo may ganun. Magagalit kayo sa nag-fake news. 'Di ba? Sana bago kayo magalit doon, kung totoo man yun or hindi, I really don't care. Hindi ko nga binalita yun, ulitin ko. Pero sana, nagpe-press ko na si Lisa. Pinapakita nyo na si Lisa. Asan si Lisa? Ba't ayaw niyang lumabas ng live? Eto ako. Nasa custody ako? Wala ako sa custody ng Amerika. Wala akong kinalaman dun sa namatay. Ba't niyo binibintang sa akin? Simple lang labas siya live. Ang dami niyang mga mainstream media nakakampi. Hindi siya mag-live dun. Live kailangan. Tapos, nakita, hindi, totoo nga, wala siya sa custody ng ano. Wala, sasabihin nyo lang, fake news, dito, fake news. Remember this. Pag meron nagpakalat ng fake news at sasabihin nyo lang fake news, do you think people will believe you? Halimbawa, sinabing addict ka, tapos bigla ka na lang may ilalabas na resulta galing sa St. Luke's. Do you think people will believe you? Compared doon sa nagpunta ka sa PIDEA, nakaharap ang media, nagpa-drug test ka. Ano bang purpose ng drug test? Kasi wala naman sa batas yun para makuha mo yung confidence ng taong bayan, yung tiwala sa'yo na hindi ka addict.
Same thing dito kay Lisa. Makuha niya ang confidence ng taong bayan, yung kumpiyansa na hindi siya talaga nakahold doon. Di sana nag-live. Tapos na issue. Nagagalit kayo doon sa, karapatan nyo magalit doon sa nagpakalat noon. Labas ako doon. Ang sinasabi ko lang, napakadali naman. I-debunk yun. Bakit pinahahabaan nyo pa? Nakasabi, fake news yung fake news. Sasabihin ng iba, syempre hindi yung fake news. Can you blame the Filipino people if they don't believe you, considering, hindi ikaw considering na si Marcos ilang beses na nag-fake news. Sabi niya hindi pa papasukin ng EDCA, pinapasok ang EDCA. Sabi niya 20 pesos na bigas, hanggang ngayon wala yung 20 pesos na bigas. Sabi niya walang pumasok na baril sa KOJC pero napakadaming pumasok. Then you just magsasabi kayo, tapos you just expect Filipino people to believe you? Hindi po, hindi ganun. Tapos magagalit kayo, fake news. Pasimplihin. Gusto nyo maniwala ang taong bayan ay hindi bangag? Drug test. Tapos ang issue. Same thing here. Gusto nyo maniwala ang taong bayan na wala sa American custody? Mag-live. Tapos di ba? Ang simple ng buhay, ba't pinahihirapan natin? Ngayon ko naman sa... Nako. Tapos, wala silang sinabi ko, hindi fake news. Alam mo ba, sa mga journalist, ito kinuwento sa akin to ni Jason sa ang pinakamadali daw na para i-deny mo na ikaw na hindi mo na kailangan mag-explain pero totoo yung balita, sabihin mo lang fake news. Sinabi sa akin ni Jason sa yan. Oh, sabihin mo fake news. O di wala na. Wala na i-question. Hindi ka kailangan mag-explain. Hindi mo kailangan patunayan. Basta fake news yung kahit totoo. Ganun daw ang style. Sabi ni Jason sa... At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.